Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former dancer choreographer of Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Welcome to RAS TV. All right. So what is wrong with SB19? Ano nga bang nangyari sa pangalan na SB19? Hindi na SB19 kundi Mahalima na raw ang tawag sa P-Pop Kings. Kanselado na rin ang kanilang pagtatag world tour sa Dubai. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Kansilado ang pagtatag world tour sa Dubai ng P-Pop Kings na SB19 sa Biyernes. Inanunsyo yan mismo ng kanilang bagong talent company na 1Z Entertainment. Sa kanilang Facebook post, nagsorry ang 1Z dahil dito. Wala itong nabanggit na dahilan, pero promise ng 1Z. Magpo-perform pa rin together sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa kanilang future activities. Wala naman daw dapat ipag-alala ang mga nakabili ng ticket dahil pwede raw itong i-refund. Una na rin nakansela last week ang dalawa pang concert ng SB19 sa Thailand at Singapore. Wala rin silang ibinigay na detalye tungkol dito. Pero bago yan, matatanda ang umalis nitong June ng SB19 members sa dati nilang agency na ShowBT Entertainment. Self-managed na sila ngayon sa ilalim ng binuo nilang kumpanyang 1Z Entertainment. Usap-usapan din ang pag-rebrand umano ng grupo matapos mapansin ng kanilang 18 fans na wala ng SB19 sa kanilang Instagram username at bio. Sa isa namang Facebook post, sa idinaos na music festival sa Pasay, tinawag ang SB19 na Mahalima. Shinare yan ng 1Z Entertainment. Wala pang official announcement ang grupo kaugnay nito. Okay, so medyo mag-backtrack tayo ng konti doon sa mga hindi nakakakilala sa SB19. Year 2016 na form ang SB19. So nagkaroon ng talent search dito sa Philippines and ang producer niyan is yung ShowBT Philippines. So nagkaroon ng talent search na all male. Tapos sila yung napili, silang 5. Si Nastel, si Pablo, si Josh, si Ken, saka si Justin. So kaya nagkaroon ng SB19. Tapos ang first debut album nila is yung Tila Luha, ni-release noong October 2018. Okay, so prior to that, puro training lang ang ginagawa nila. Tapos ang ibig sabihin ng SB, kinuha sa company name nung ShowBT. Tapos yung 19, country code siya ng Korea saka ng Philippines. Kasi ang Philippines, di ba, 63. Tapos ang Korea, 82. Pag minus mo yung 82 minus 63 is 19. Or pag in-add mo yung 6 plus 3 is equals to 9 and 8 plus 2 is equals to 10, so total 19. ShowBT company is owned by Korean, no? Kasi meron na yan sa South Korea. So nagkaroon ng subsidiary dito. So from what I've heard, dalawa ang may-ari before, si Tatang Robin saka si CK. No, hindi po si Calvin Klein. si Charles Kim. So, yan, sila po ang may-ari. And then, mga year 2020, binenta po ni Tatang Robin kay CK. So, naging single proprietor si CK. No, kasi before, partnership sila. Or pwede rin naman niyang i-register as corporation. Kukuha lang siya ng mga tao niya, no, or family members niya. So, nung 2021, approved yung IPO na trademark. Na-approve yung trademark na SB19 na pangalan. No? So, pina-IPO niya yan. Ano ba ibig sabihin ng IPO? Intellectual Property Office of the Philippines. So, dito lahat pinapa-register yung mga company names, mga logos, mga kanta. Basta, anything na creation mo. Kahit choreography nga, pwede. No? Basta ikaw nag-choreo or anything. Para walang pwedeng ibang makagamit. Or pag merong gumamit, pwede mo silang habulin, no? Or magbabayad sila ng certain fee, or royalty fee, or damage fee, or anything na basta may fee. So yung pangalang SB19, naka-register, no? 10 years yan.
na-approve ng 2021, mag-expire ng 2031. Pero renewable. Pwede pa rin i-renew yan ng may-ari ng kumpanya. Ngayon, ang SB19 nagkaroon na ng sariling company. Alam naman nating lahat, yung 1Z. Pero this year lang yan, no? And ni-reveal nila last October officially yung 1Z Entertainment Company nila. Wala naman problema doon, no? Actually, magandang move yun. Para mas magkaroon sila ng freedom sa lahat ng gusto nilang gawin. Yung sariling company nila na 1Z, yun na yung nagmamanage sa kanila, no? From what I've heard, kumbaga pamilya yan eh. Nagtutulong-tulungan sila. Pero ang naging problema lang is yung pangalan na SB19. Kasi nga, naka-IPO siya, na-register nung may-ari nung company na Show BT. Ang mangyayari doon, lahat ng income, no, na generating, whether social media, yung mga albums, yung mga concerts, lahat ng income generating, syempre, may percentage doon yung kumpanya, yung may-ari. No, syempre, kumbaga, negosyo yan eh. And legal lahat yan, no? To think na nag-invest sila dito sa Philippines, malaking pera nilabas niyan. No? Million for sure. Na kumbaga, sumugal sila, hindi naman nila alam na kung sisikat ba yung grupong itatayo nila. Kung mababawi ba nila yung puhunan na nilabas nila. So luckily, sumikat naman ng SB19 kasi na-prove nila sa lahat na magaling sila. Nagtuloy-tuloy sila sa training, walang nag-quit. No? Na almost nag-quit na yung iba pero bumalik ulit. So, kaya nila na-achieve yung ganyang sikat. So, yung pinaka naging issue is yung brand name na SB19 kasi naka-register nga siya sa Intellectual Properties Office. Kumbaga, may-ari nun si yung Show BT. Kumbaga, kasi ganito yan guys, no? Magbibigay akong sample. Gusto mo magtayo ng negosyo, kunyari food business, namuhunan ka, tapos meron kang recipe, tinuro mo dun sa tao yung cook na kinuha mo. Tinuruan mo siya, trinain mo siya, tapos nag-operate na yung negosyo, kumikita na kayo, marami nang bumibili ng produkto nyo, kumakain sa inyo kasi masarap. Tapos, biglang, iniwan ka niya. No, nagtayo din siya ng sariling negosyo, ginamit niya yung produkto mo, pati pangalan ng produkto mo, yung recipe, kasi siya nga yung nagluluto. So, anong mafe-feel mo? So, parang ganun din, no? Siyempre, gusto mong habulin. Or, gusto mo sana, kung baga, yung kita nun, may share ka rin. Kaso sa mga small businesses, walang ganun. Wala namang para gumastos pa ng ipapa-IPO pa nila yung pangalan, yung produkto, no? Tapos, magsasign ng contract yung magtatrabaho sa kanila, kung ilang years dapat sila magtrabaho. So, walang ganun. So, pag ganun ang nangyari, wala nang habol yung nagtayo ng business. Pero iba yung situation nila ngayon. Kasi ito, professional to, no? Malaking kumpanya to. Sanay na to sa mga entertainment industry, lalo na sa Korea. So, lahat yan legal. Lahat yan naka-register. Actually, nangyari na rin to sa amin, no? Before kasi, ang pangalan ng grupo namin is WIA Dynamics. So, bit-bit namin yung company name na WIA Recording Company yan. WIA Dynamics. Tapos, nung lumipat kami sa Octo Arts, ang offer nila is palitan yung pangalan namin. So, pumayag kami. Kasi kami pa rin naman yan, eh. Ginawa nilang Octo, bit-bit yung company name, tapos Maneuvers. So, yun. Actually, naging mas maganda sa amin, mas nakilala yung grupo namin na Octo Maneuvers. 3 years kami sa kanila. Tapos nung nag-decide kami na lumipat sa Manila Genesis under kay na Gary V, nakapagpaalam naman kami na maayos. So, naging Maneuvers na lang. Siyempre, bawal na gamitin yung Octo. Ibang company na to eh. Alright? Nag-create sila ng bagong Octo Maneuvers. No? Ibang grupo. Ito yung mga nanalo nung huling pinakontest namin. So, sila yung ginawang Octo Maneuvers. Kaso, hindi tinanggap ng tao. So, pag lumalabas sila, binabash sila, binubu sila, hanggang sa hindi nagtagal yung grupo.
Okay, so ito isa pang sample, no. 'Di ba nakikita niyo yung mga artist, for example, GMA artist, pumipirma sila ng kontrata. No? So yung company, GMA or ABS-CBN, pumipirma sila whether 3 years, 4, 5 years. Depende sa kontrata yan. Ngayon, pag natapos yung kontrata, nag-expire, ang kumpanya magde-decide kung i-absorb pa sila, kung i-renew yung contract o hindi na. So pag hindi na inabsorb, ibig sabihin, hahanap na sila ng ibang kumpanya. Lilipat na sila. Kung GMA sila, lipat sila ABS. Or kung ABS, lipat sila GMA or TV5. No, depende. Or, minsan naman, hindi pa tapos yung contract. Let's say, 5 years contract. 3 years pa lang, umalis na yung artist, gusto lumipat. So, may breach of contract na nangyayari doon. So, magbabayad siya ng penalty pag talagang pinagpilitan niya na ayaw niya na doon sa kumpanya na yun. Meron siyang babayaran ng mga charges. So, ganun yun. So, legal matters. So, same thing sa SB19, I assume na gumawa sila ng bagong kumpanya, umalis na sila sa show BT. So, ibig sabihin, malamang tapos na yung kontrata nila. No? Ang naging problema lang talaga, yung name naka-register, yung SB19, naging trademark. So, kaya hindi nila pwedeng basta-basta gamitin. Just like naman sa case ng Itbulaga, di ba? Yung Itbulaga na name, naka-register, no? Ginamit pa rin nila yung Itbulaga, tas iba na yung host. Ang nangyari naman dito is, yung first airing nila, ang dami ring bashers, ang daming nagalit, pero nagtuloy-tuloy. So ngayon, marami na ring tumanggap dun sa show na Itbulaga, di ba? Pero iba na yung mga host. So hindi mo talaga malalaman kung let's say gamitin man ng show BT yung SB19 na pangalan, kung magiging okay, matatanggap ng tao eventually, or ayaw talagang tanggapin. So, walang nakakaalam nun. Pero karapatan nila na gamitin yun, just in case. Okay? So, sa part naman ng SB19, pinatunayan nila yung galing nila, yung talent nila, no? Yung passion nila, yung paghihirap nila, kaya nila naabot tong ganitong kasikat, no? And hindi pa yan matatapos dyan. Kasi hindi naman titigil ang SB19. Tuloy-tuloy lang yan. So, sa mga 18, wala kayong dapat ikasama ng loob or maging emotional kasi legal naman lahat ng nangyayari. Kumbaga, internal problem nila yan. Sila lang ang makakapag-solve niyan between their company, new company, and the old company. Saka kaya hindi rin pwedeng magsalita ang SB19 about that. Kasi nga internal yan. Legal matters yan eh. So mga abogado lang ang dapat mag-usap-usap dyan at magsalita. Parang kunyari, pag nakasuhan ka, di ba? Ang i-advise sa'yo ng abogado mo, huwag ka magsalita. Tahimik ka lang. Sila ang magsasalita. Kasi pag may nasabi kang mali, babalik yan sa'yo. Madadagdagan pa yung kaso mo. Let's be positive, no? Iwasan natin yung mga negative comments. Hindi yan makakatulong. Let's be thankful na nagkaroon ng show BT na company, nag-produce at nagtayo ng ganyan talent show. Kaya nagkaroon ng SB19. Kumbaga sumugal sila, namuhunan sila. Then respect natin ng SB19 na wala muna silang binabanggit. Ang pwede natin gawin, let's just pray, wait and see. Tapos ituloy-tuloy pa rin natin yung pag-support sa kanila. Kasi yung mga kanta naman nila, si Pablo usually ang nag-compose niyan eh. So meron pa rin siyang royalty fee. Tuwing gagamitin yan, meron siyang nare-receive na fee. Okay? Kasi copyright yan eh. So, dalawa ang pwede mangyari dito in my own opinion. Pwedeng ituloy pa rin nila yung paggamit ng SB19. No? Kausapin nila yung dating company, yung Show BT, kung ano yung mapagkakasunduan na shares. Kung 50-50, 60-40, 70-30, 80-20. Depende yun sa kanila. Okay? Or, wag na nila gamitin yung SB19, bagong pangalan na. No? Since bagong kumpanya, dapat bagong pangalan na rin. So, pag nangyari naman yun,
lahat babaguhin. No? Lahat ng social media accounts nila, papalitan ng pangalan. And yung SB19, syempre hindi na nila gagamitan, ibang pangalan na. Okay? So, kayo, ano bang naisip nyong magandang pangalan sa P-Pop Kings? For me, siguro, okay din yung Mahalima. No? Very Pinoy. Kumbaga, mahal natin silang 5. Mahalima. Or, One Zone. Kasi parang, yun yung company name, no? One Zone. Pag kinambine mo naman, One Zone Mahalima, parang 1ZM. Naku, parang buntis, 1cm, parang mga anak. Pag ginamit mo yung country code ng Philippines, 6 plus 3 is 9. 9cm. So, sabihin, lalabas na yung baby. So, kidding aside, guys, please comment down below kung ano yung naiisip nyo na magandang pangalan ng P-Pop Kings. Alright, hope to see you on my next video. God bless you guys. Peace.